Magandang tanghali, Pasigueño. Live tayo dito ngayon sa kahabaan ng Kalikasan Street dito sa Barangay de la Paz dahil isa na namang kaso ng scamming ang pumasok sa aming tanggapan. Tinakbo di umano ang halos 4 na milyong piso pera na isinanla dito sa Barangay de la Paz. At ngayon makakapanayam natin ang ilan sa mga nagrereklamo at ang tinuturo nilang scammer ay nagngangalang Arlene Cunanan Torres. Ngayon makakapanayam natin si Ginoong Cecilio Layosa upang ihayag sa atin kung ano ba yung nangyaring pang-scam. Good morning, magandang tanghali po. Ganito po ang nangyari. May isang ahente na lumapit sa akin o pang isang lang unit. Ngayon, nung tingnan namin, ito naman nakikita natin na maganda yung unit, hindi ka duda-duda. Naguyo ako doon sa isinasangla sa akin ng 250K. Marami pa hong iba na pinagsanglaan at ngayon parehas pa kaming naghahabol sa kanya. Ano po nangyari dun sa agreement niyo? May pinakita po ba siyang titulo? Meron po ba kayo nangyaring pirmahan? Meron po kami sa abogado. Sa abogado po kami nagkaroon ng kontrata at pinakita po sa amin yung mga titulo na ipinakita na nakapangalan sa kanya. Kanina po parang minabanggit niyo na yung titulo ay may problema doon or peke yung titulo na ipinakita niya sa inyo kung nagsanla siya. Piki po yung titulo kasi chinik ko po sa City Hall yung title ay hindi na po sa kanyang may-ari. 2010 hindi na si Arlene, 2018 nailit na ng bangko at ngayon hindi na po siya ang may-ari. Mag-asawa na siguro ang may-ari. Yung pangalan. Banggitin mo yung pangalan kung sino yung nagmamayari. Isus Labugin. Doktor po. Nakausap niyo na po ba yung sinasabi niyo ngayong asawa niya na may-ari na? Hindi po, kahit mukha po niyan, hindi ko po nakikita ang mukha ng doktor na yan. Wala po bang isa sa inyo ang nakakita? Meron. Meron siguro si Kuya ang nakakita. Kasi siya ang nakakuha po ng picture eh. Ikaw wala din. Ikaw. Nakikita ko na yan si Doc. Madalas kasi kami nagkikita ni Arlene dun sa bodega. Dun siya nakatira si Arlene. Dun siya nagtatago. Saan po yung bodega? Sa may octagon. Sa likod ng octagon. Kailan niyo po ba huling nakausap? Nung September. Nung October hindi na kami nagkita. Pero lagi nung last na namin nagkita nung September. Ano po nangyari dun sa last na usapan niyo nung September? Kasi nga nangako sa amin na dito ako sa baba nakatira, dito sa unit na ito, pinalis kami para sinabi sa amin na ngayong September may babalik na yung pera namin. Pero nagbigay siya ng 150,000, yung kalahati pa hindi pa. So magkano na lang po yung... Bali 150,000. So sino po sa inyo yung kagaya niya na nabayaran ng at least kalahati or siya lang po ba, lahat po ba kayo, wala kayong natanggap? Ako po wala po akong natanggap kahit piso. Wala pong natanggap. Magkano po yung... 150 po. Ma'am, kayo po, magkano po yung... Ay ang naibigay lang niya 45 pero yun ay parang interest lang gawa ng isang lateral sa amin, hindi naman kami nakalipat kaya kinuhanan ko siya na So magkano interest. po yung kulang niya sa inyo? 250 pa din. Wala akong bawas. Yung 45 lang yun ay interest lang yun. Parang upa doon sa bahay. Yun lang. Ma'am, kayo po, magkano po yung nakuha niya sa inyo? 10,000 lang po yung pang down lang namin ng uupahan naming bahay. Yun lang po. Sa 400 wala pang binibigay sa amin. 400K wala pa po. So in total po, merong 400,000 pa na hindi na ibabalik sa inyo? Oo. Yung buo na yun, hindi pa niya na ibabalik. Eh sir, kayo po, magkano naman hula yung nakakuha sa inyo? 300,000 po nakuha sa akin. Kaya lang, nakapagbigay siya sa akin ng 3 buwan na tubo. Pagkatapos na wala na. Hanggang sa nangako siyang magbabayad sa akin ng 10,000 buwan-buwan na hindi pa rin niya tinupad na pangako. Yun lang at pagka tinatawagan siya ngayon hindi na siya sumasagot. Matanong ko lang po, saan niyo po ba nakilala itong tinuturo niyo scammer niyo? Mangyari po kasi doon po sa Santolan nagkaroon po siya ng butika. Tsaka yung unang lumapit sa akin, ang unang sinasanla sa akin yan ay sasakyan. Hindi ko tinanggap ang sasakyan gawa ng sinabi kong wala akong garahe. Kaya nung sumunod na, lumapit sa akin, humiram ng cash. Pagkatapos ng cash, naisanla niya sa akin yung 1 kwarto muna ng bahay niya o itong paupahan niya. 1 pinto daw. Nung gumawa na kami ng dokumento, humirit pa siya sa akin na isang pinto pa uli. Kaya naging 2, naging 300,000 ang naisanla ang nakuha niya sa akin. May gusto po kayong mensahe doon sa tinuturo niyong scammer. Pwede po kayo magbigay ng mensahe.
Siguro po, ganito na lang ang ating kunin, na lumabas siya, kausapin niya tayo para magkalinawan tayo lahat. Hindi yung nagtatago siya. Hindi naman pinulot lang yung pera na inano sa kanya, ibinigay. Pinaghirapang mabuti yun. Kaya siguro yung nagtatago sa kanya, lumantad na rin, ituro naman sa atin kung nasaan. Nagtatago sa kanya. Kung sino nagtatago sa kanya, idamay na rin yun. May ano na rin siya dyan kasi may kinalaman siguro siya sa nangyayarang ito. Huwag niyang itago yung may kasalanan talaga kasi madadamay din siya. Ilabas na lang po niya kung itinatago niya. Ano ba, may dadagdag pa ka? Ikaw. Alam mo, ikaw ang magiging taga-turo. Alam niya yung kung saan yung lugar. Alam ni Aled. Pero siya lang po ba yung nakapunta doon sa lugar? Hindi niyo pa po nakita yung sinasabi niyang bodega? Ma'am, si Jess. Wala siya nun sa second floor wala siya ngayon eh. Kaming dalawa. Pero siya, isang beses lang nakarating doon sa bodega, si Jess. Hindi na. Pwede niyo po bang ipakita sa camera yung picture na tinuturo niyong scammer? Ito po. At ayan yung naging pahayag ng iilan sa mga nabiktima nitong sanla tira dito sa Barangay de la Paz. Ito yung tinuturo nilang scammer na nagngangalang Arlene Cunanan Torres at nakatakbo di umano ito ng halos 4 na milyon sa iba't ibang tao. Itong unit ng bahay dito sa Barangay de la Paz ay mayroong 3 palapag. Bukod na yung rooftop sa itaas at meron di umano itong 6 na unit sa loob. Pero sa kasalukuyan, meron na lang 2 pamilya ang naninirahan dito sa loob ng unit. Ani lang ng mga biktima, nakilala nila itong scammer na tinuturo nila sa Barangay Santolan dahil nagkaroon ito ng butik doon at doon na nagsimula ang pagsanla nito. At nahuli nila ito lamang kamakailan na peke pala ang titulong ipinapakita sa kanila dahil di umano ay ito ay nakapangalan na sa kanyang kinakasamang doktor. Yan muna ang kabuuan ng aking live report mula dito sa Barangay de la Paz. Para sa mga karagdagang impormasyon at bagong balita, manatiling nakatutok sa aming Facebook page. Pasigyan nyo, ito si Dimple Acos na nag-uulat para sa Bravo News Pasig.